Attorney Baligod is also accusing the ICC of, let me use the words that he also chose, graft, corruption, and bribery. But as far as bribery is concerned, ang qualifier ngayon ni Baligod is that it's not bribery as in money given directly to the ICC investigators, but money that allegedly came from Zaldico, allegedly afflicted by association with the flood control projects, being used to wine and dine and house and transport ICC investigators. Yun po ang kanyang ini-imply dun sa affidavit niya at dun sa interview with us last week. How do you respond to that po? Is there any connection, any association between Zaldico and logistical support for the ICC? I've actually asked him that last week, but go ahead, sir. So I know you're gonna say that's all not true, but if you could also give some context kung paano tayo napunta doon. Ganito po. So, narinig ko yung press ko ni Baligod. Narinig ko yung kanyang nagpa-interview sila doon sa kabilang programa sa isang show. Tapos itong kanilang affidavit na may nabigay ng $2 million na ibinigay para sa mga foreigners daw who turned out to be the ICC. Hindi po totoo yan. Sinasabi ko, gawa-gawa nila yan. Ito ay parang magtanim ng intriga, magtanim ng doubt dito sa integrity ng ICC sa kanilang operations. Ngayon, hinahaluan nila na tipong pinapakita nila, alam namin, dito sa ganitong hotel sila pumunta, sinundo namin sa airport. Dalawang party yung kanilang aligasyon na sila yung nag-provide ng security at merong parte na nagbigay sila ng pera, whether through me or directly o kung ano man. Doon sa parte na nagbantay sila, sabi ko nga, I am ready to concede. Tipong, sige, assuming nagbantay kayo, what is wrong with that? Assuming nagbantay kayo doon sa ICC, nakita nyo yung mga kausap, saan nyo dinala, mga testigo, what is the crime there? Walang krimen doon, doon sa parte na yon. O ngayon, punta tayo dito, hahaluan nila, binombard nilang ng detalye rito to remove any doubt na talaga nagbantay sila. O sige, nagbantay, yung ilan doon, assuming natin kung meron man. Ngayon, ang tanong dito, hahaluan nila nung maleta na pera para ngayon magkaroon ng medyo sensational yung kanilang allegation. Kasi if you take that out, ang lalabas lang dito, nagbantay kayo dun sa ICC at some point, which is not a crime. Walang problem, walang mali dun. Pero meron silang krimen na ginawa dahil according to the ICC prosecutors na to, deliberate intimidation, yung pag-out sa identity nila, the names and the photos sa kanila, pati sa mga witnesses. Bawal yon dun sa Article 70 ng Rome Statute. Kaya yan yung abangan nila, no? So, dito, pag tinanggal mo rito, again, I vehemently deny na may natanggap ako na $2 million sa kanila or any amount para sa ICC operations or for any other purpose coming from Zaldico. So, yan, kaya nga kakasuhan ko sila bukas na, no? I'll be filing the case tomorrow. Para sige, ilabas nyo kung ano yung meron nyo tungkol dito sa bigay ng pera, hindi dun sa pagbabantay. Kasi dun sa pagbabantay, kahit na kinukonsid ko una-una, there's nothing libelous dun sa ginawa nyo. But, there's a crime dun sa sa part sa ICC. Ngayon, let me just add, kung kaya kong suhulan ng $2 million yung mga ICC investigators, di ba, sana sinuhulan na lang ni Digong na mas malaki pa. Kahit $100 million yun para mawala na yung problema niya. Kasi monthly lang ni Kaufman yun Di ba? It totally, it doesn't make sense at all. Pero sige, ito, sinasagot ko pa rin just the same. What are you filing tomorrow? Exactly what case? Cyber libel and other violations sa revised penal code. Si Levi Baligod, yung 18 na ex-soldiers, si Jay Sonsa, si Lorraine Badoy, at saka si Cathy Binag. Sila ang
ang kakasuhan ko. Wala na si Mike Mike Defensor. Mike Defensor. Actually, just bit of breaking news right now. National Security Advisor Eduardo Año has also filed a criminal complaint against the 18 ex-Marines, Attorney Levy Baligod and former Congressman Mike Defensor. Ang charge niya is violation of Article 154 of the Revised Penal Code for unlawful means of publication and unlawful utterances. But was there anything? So as far as we know, kasi this group, the 18 Marines, although the Philippine Marines has already said not all of them were ex-service members, was there anything in the affidavit and that had a basis in truth that you found was somewhat accurate? Kaya ang sinasabi ko nga po, I am ready to concede yung parte na nagbantay sila dun sa ICC. Okay, yung bantay. Okay. Na sumundo sila sa airport kasi nagbigay sila ng mga picture eh. Personally, I don't know these people. Personally, no? I wouldn't know kung sino sa kanila ang nagbantay dyan o hindi. But the thing is, dun sa nire-report nila na yon, yung detalye na yon, walang mali doon eh, walang krimen doon. Pero suddenly hahaluan nila nito ng ganitong mga intriga, ganitong allegation to basically yun na nga, create doubt sa integrity dito ng ICC investigator. So kaya ito na, ginagamit na ni Kaufman as we have expected. Yung po yun.